Mark 1. Ito ang simula ng ebanghelyo tungkol kay Hesukristo na anak ng Diyos. Katulad ng nasusulat sa aklat ni Isaias na propeta, "Tingnan mo, ipapadala ko ang aking tagapamalita na mauuna sa iyo, ang maghahanda ng iyong daan." Ang tinig ng isang sumisigaw sa ilang, "Ihanda ninyo ang daan ng Panginoon, ituwid ang kaniyang daraanan." Dumating si Juan na nagbabautismo sa ilang at nangangaral tungkol sa bautismo ng pagsisisi alang-alang sa kapatawaran ng mga kasalanan. Ang buong bansa ng Judea at lahat ng taga-Jerusalem ay pumunta sa kaniya. Sila ay binautismuhan niya sa ilog ng Jordan na nagtatapat ng kanilang mga kasalanan. Nakasuot si Juan ng balabal gawa sa balahibo ng kamelyo at sinturong balat sa palibot ng kaniyang baywang, at kumakain siya ng mga balang at pulot pukyutan. Nangaral siya at sinabi, "Mayroong darating na kasunod ko na mas makapangyarihan kaysa sa akin, at hindi ako karapat-dapat na yumuko para kalasin man lang ang tali ng kaniyang sandalyas. Binautismuhan ko kayo ng tubig, ngunit babautismuhan niya kayo ng banal na espiritu." Nangyari sa mga araw na iyon na si Jesus ay dumating mula sa Nazaret sa Galilea, at siya ay binautismuhan ni Juan sa ilog ng Jordan. Nang si Jesus ay umahon sa tubig, nakita niya na bumukas ang langit at ang espiritu ay bumaba sa kaniya na tulad ng kalapati. At isang tinig ang nagmula sa langit, "Ikaw ang minamahal kong anak. Ako ay labis na nalulugod sa iyo." At agad-agad, sa pilitan siyang pinapunta ng espiritu sa ilang. Nanatili siya sa loob ng 40 araw na tinutukso ni Satanas. Kasama niya ang mababangis na hayop at pinaglingkuran siya ng mga anghel. Ngayon matapos, madakip si Juan, dumating si Jesus sa Galilea na nagpapahayag ng ebanghelyo ng Diyos at sinasabi, "Ang panahon ay naganap na at ang kaharian ng Diyos ay malapit na. Magsisi kayo at maniwala sa ebanghelyo." At habang dumadaan siya sa tabi ng dagat ng Galilea, nakita niya si Simon at Andres, na kapatid ni Simon, na naghahagis ng lambat sa dagat, sapagkat sila ay mga mangingisda. Sinabi ni Jesus sa kanila, "Halikayo, sumunod kayo sa akin, at gagawin ko kayong mga mangingisda ng mga tao." At kaagad na iniwan nila ang mga lambat at sumunod sa kanya. Habang si Jesus ay naglalakad papalayo, nakita niya si Santiago na anak ni Zebedeo at Juan na kapatid nito. Sila ay nasa bangka na nagkukumpuni ng mga lambat. Agad silang tinawag ni Jesus at iniwan nila ang kanilang amang si Zebedeo sa bangka kasama ang mga binayarang katulong, at sumunod sila sa kaniya. At nakarating sila sa Capernaum, at sa araw ng pamamahinga, agad na pumunta si Jesus sa sinagoga at nagturo. Namangha sila sa kaniyang pagtuturo, sapagkat siya ay nagtuturo katulad ng isang taong may kapangyarihan at hindi tulad ng mga eskriba. Noon din ay may isang lalaki sa kanilang sinagoga na may masamang espiritu, at sumigaw siya na nagsasabi, "Ano ang kinalaman namin sa iyo, Jesus ng Nazaret? Pumarito ka ba upang puksain kami? Alam ko kung sino ka. Ikaw ang banal na mula sa Diyos." Sinaway ni Jesus ang demonyo at sinabi, "Tumahimik ka at lumabas ka sa kanya." At binagsak siya ng masamang espiritu, lumabas mula sa kanya habang sumisigaw ng malakas. At ang lahat ng tao ay namangha, kaya nagtanungan sila sa isa't isa, "Ano ito? Bagong katuruan na may kapangyarihan. Nauutusan niya kahit ang mga masasamang espiritu, at sumusunod naman ang mga ito sa kanya." At agad na kumalat sa lahat ng dako ang balita tungkol sa kanya sa buong rehiyon ng Galilea. At kaagad, nang lumabas sila sa sinagoga, pumunta sila sa tahanan ni Simon at Andres kasama sina Santiago at Juan. Ngayon ang babaeng biyenan ni Simon ay nakahigang nilalagnat, at agad nilang sinabi kay Jesus ang tungkol sa kanya. Kaya lumapit siya, hinawakan siya sa kamay at itinayo siya.
Nawala ang kaniyang lagnat at nagsimula siyang paglingkuran sila. Nang gabing iyon, pagkatapos lumubog ng araw, dinala nila sa kaniya ang lahat ng may sakit at ang mga sinapian ng mga demonyo. Ang buong lungsod ay nagkatipon sa may pinto. Marami ang pinagaling niya na mayroong iba't ibang sakit at nagpalayas siya ng mga demonyo. Ngunit hindi niya pinahintulutan ang mga demonyong magsalita dahil kilala siya ng mga ito. Bumangon siya ng napakaaga habang madilim pa. Umalis siya at pumunta sa isang lugar kung saan siya maaaring mapag-isa at nanalangin siya doon. Hinanap siya ni Simon at ng mga kasama niyang naroon. Natagpuan nila siya at sinabi sa kanya, "Naghahanap ang lahat sa iyo." Sinabi niya, "Pumunta tayo sa ibang lugar, sa mga nakapaligid na mga bayan, upang makapangaral din ako doon. Iyon ang dahilan kaya ako naparito." Pumunta siya sa lahat ng dako ng Galilea, nangangaral sa mga sinagoga at nagpapalayas ng mga demonyo. Isang ketongin ang lumapit sa kanya. Siya ay nagmamakaawa sa kanya. Lumuhod siya at sinabi sa kanya, "Kung iyong nanaisin, maaari mo akong gawing malinis." Sa habag niya, iniabot ni Jesus ang kaniyang kamay at hinawakan siya. Sinasabi sa kanya, "Nais ko, maging malinis ka." Kaagad na nawala ang kaniyang ketong at siya ay naging malinis. Mahigpit siyang pinagbilinan ni Jesus at agad siyang pinaalis. Sinabi niya sa kanya, "Siguraduhin mong wala kang sasabihin sa kahit na sino, ngunit humayo ka at ipakita mo ang iyong sarili sa pari at maghandog kung ano ang iniutos ni Moises para sa iyong pagkalinis bilang patotoo sa kanila." Ngunit siya ay umalis at sinimulang sabihin sa lahat, at labis na ikinalat ang nangyari. Anupat si Jesus ay hindi na malayang makapasok sa kahit anong bayan. Kaya siya ay nanatili sa mga ilang na lugar at pumupunta ang mga tao sa kanya mula sa lahat ng dako. Chapter 2. Nang makabalik si Jesus sa Capernaum makalipas ang ilang araw, napabalita na nakauwi na siya sa kaniyang tahanan. At maraming tao ang nagtipon-tipon doon, kaya wala nang puwang, maging sa may pintuan at ipinangaral ni Jesus ang salita sa kanila. At may ilang lalaking pumunta sa kaniyang may dalang paralisadong lalaki. 4 na tao ang bumuhat sa kaniya. Nang hindi sila makalapit kay Jesus dahil sa maraming tao, inalis nila ang bubong sa taas kung saan siya naroon. At nang nakagawa sila ng butas doon, ibinaba nila ang higaan kung saan nakahiga ang lalaking paralisado. Nang makita ni Jesus ang kanilang pananampalataya, sinabi niya sa lalaking paralisado, "Anak, pinatawad na ang iyong mga kasalanan." Ngunit nangatwiran sa kanilang mga puso ang ilan sa mga eskriba na nakaupo doon. Paano nakapagsasalita ang taong ito ng ganito? Lumapastangan siya. Sino ang makapagpapatawad ng mga kasalanan kundi ang Diyos lamang? At nalaman agad ni Jesus sa kaniyang espiritu kung ano ang kanilang iniisip. Sinabi niya sa kanila, "Bakit ninyo ito iniisip sa inyong mga puso? Ano ang mas madaling sabihin sa lalaking paralisado, napatawad na ang iyong mga kasalanan, o ang sabihin, bumangon ka, kunin ang iyong higaan at lumakad ka? Ngunit upang malaman ninyo na ang anak ng tao ay may kapangyarihan dito sa mundo na magpatawad ng mga kasalanan," sinabi niya sa paralitiko, "Sinasabi ko sa iyo, bumangon ka, kunin ang iyong higaan at pumunta ka sa iyong bahay." Bumangon siya at kaagad kinuha ang kaniyang higaan at lumabas siya sa bahay na iyon sa harap ng lahat. Kaya't silang lahat ay namangha at niluwalhati ang Diyos at kanilang sinabi, "Kailanman ay hindi pa kami nakakita ng katulad nito."
Muli siyang bumalik sa tabi ng lawa at pumunta sa kanya ang napakaraming tao at tinuruan sila ni Jesus. Sa kaniyang pagdaan, nakita niya si Levi na anak ni Alfeo na nakaupo sa paningilan ng buwis at sinabi sa kanya, "Sumunod ka sa akin." Tumayo si Levi at sumunod siya sa kanya. At nang kumakain si Jesus sa bahay ni Levi, maraming maniningil ng buwis at mga makasalanang tao ang nakikisalo kay Jesus at sa kaniyang mga alagad, sapagkat marami sila na sumunod sa kanya. Nang makita ng mga eskriba na mga Pariseyo si Jesus na kumakain kasama ang mga makasalanang tao at tagasingil ng buwis, sinabi nila sa kaniyang mga alagad, "Bakit siya nakikisalo sa mga tagasingil ng buwis at mga makasalanang tao?" Nang marinig ito ni Jesus, sinabi niya sa kanila, "Ang mga taong malakas ang pangangatawan ay hindi nangangailangan ng manggagamot. Ang mga may sakit lamang ang nangangailangan. Hindi ako pumarito upang tawagin ang mga matuwid na tao, kundi ang mga taong makasalanan." Ang mga alagad ni Juan at ang mga Pariseyo ay nag-aayuno. Lumapit ang ilang tao at sinabi sa kanya, "Bakit nag-aayuno ang mga alagad ni Juan at mga alagad ng mga Pariseyo, ngunit ang iyong mga alagad ay hindi nag-aayuno?" Sinabi ni Jesus sa kanila, "Maaari bang mag-ayuno ang mga tagapaglingkod sa kasal kung kasama pa nila ang lalaking ikakasal? Hanggang kasama pa nila ang lalaking ikakasal ay hindi pa sila maaaring mag-ayuno. Ngunit darating din ang araw na ang lalaking ikakasal ay mailalayo sa kanila, at sa mga araw na iyon mag-aayuno sila. Walang taong magtatahi ng bagong tela sa lumang damit, dahil kung ganoon ang itinagpi nito ay mapupunit at magkakaroon ng mas malalang punit. Walang taong maglalagay ng bagong alak sa lumang sisidlang balat, dahil kung ganoon ay masisira ng alak ang sisidlang balat, at kapwa masasayang ang alak at ang sisidlang balat. Sa halip ay maglagay ng bagong alak sa bagong sisidlang balat." Sa araw ng pamamahinga, pumunta si Jesus at ang kaniyang mga alagad sa triguhan, at nagsimulang mamitas ang kaniyang mga alagad ng mga uhay. At sinabi ng mga Pariseyo sa kaniya, "Tingnan mo, bakit sila gumagawa ng bagay na ipinagbabawal sa araw ng pamamahinga?" Sinabi ni Jesus sa kanila, "Hindi pa ba ninyo nababasa ang ginawa ni David noong siya ay nangailangan at nagutom, siya at ang mga lalaking kasama niya? Kung paano siya pumasok sa tahanan ng Diyos noong si Abiatar ang pinakapunong pari at kinain ang tinapay, na handog na hindi naaayon sa batas na kainin ng kahit na sino maliban sa mga pari, at binigyan pa niya ang kaniyang mga kasama." Sinabi ni Jesus, "Ang araw ng pamamahinga ay ginawa para sa sangkatauhan, at hindi ang sangkatauhan para sa araw ng pamamahinga. Kung gayon, ang anak ng tao ay Panginoon maging sa araw ng pamamahinga." Chapter 3. At muli siyang naglakad papasok sa loob ng sinagoga, at doon may isang lalaki na tuyot ang kamay. Ilan sa mga tao ay nagmamatyag ng mabuti kung papagalingin siya ni Jesus sa araw ng pamamahinga upang maparatangan nila siya. Sinabi ni Jesus sa lalaki na tuyot ang kamay, "Tumindig ka at tumayo sa gitna ng lahat." At sinabi niya sa mga tao, "Naaayon ba sa batas ang gumawa ng mabuti sa araw ng pamamahinga o ang manakit, ang sumagip ng buhay o ang pumatay?" Ngunit tahimik ang mga tao. Tiningnan niya sila ng may galit. Labis siyang nalulungkot dahil sa katigasan ng kanilang mga puso, at sinabi niya sa lalaki, "Iunat mo ang iyong kamay." Iniunat niya ang kaniyang kamay at pinagaling ito ni Jesus. Lumabas ang mga Pariseyo at agad bumuo ng sabwatan
kasama ng mga tagasunod ni Herodias laban sa kanya upang ipapatay siya. Pagkatapos, pumunta si Jesus sa dagat kasama ng kaniyang mga alagad at napakaraming tao ang sumunod sa kanila mula sa Galilea at Judea, Jerusalem at mula sa Idumea at ibayo ng Jordan at sa palibot ng Tiro at Sidon. Napakaraming tao ang pumunta sa kaniya nang marinig nila ang lahat ng mga ginagawa niya. Hiniling niya sa kaniyang mga alagad na ipaghanda siya ng isang bangka upang hindi siya maipit ng mga tao. Dahil sa marami na siyang napagaling, lahat ng may mga malulubhang karamdaman ay gustong makalapit sa kaniya upang mahawakan siya. Sa tuwing makikita siya ng mga maruming espiritu, nagpapatira pa sila at sumisigaw, "Ikaw ang anak ng Diyos." Mahigpit niyang iniutos sa mga ito na huwag nilang ipapaalam kung sino siya. Umakyat siya sa bundok at tinawag niya ang mga gusto niya at pumunta sila sa kaniya. Itinalaga niya ang 12 na tinawag niyang mga apostol para sila ay makasama niya at maaari niya silang isugo upang mangaral at upang magkaroon sila ng kapangyarihang magpalayas ng mga demonyo. Itinalaga niya ang 12 apostol, si Simon na pinangalanan niyang Pedro, si Santiago na anak ni Zebedeo, si Juan na kapatid ni Santiago, na mga pinangalanan niyang Boanerges, na ang ibig sabihin ay mga anak ng kulog, at sila Andres, Felipe, Bartolomeo, Mateo, Tomas, Santiago, na anak ni Alfeo, Tadeo, Simon na makabayan, at si Judas Iscariote, na magkakanulo sa kaniya. Pagkatapos ay umuwi na siya at muling nagtipon-tipon ang maraming tao, kung kaya hindi man lang sila makakain ng tinapay. Nang marinig ng kaniyang pamilya ang balitang ito, agad silang lumabas upang pilit siyang kunin dahil sinasabi nilang nahihibang na siya. Sinabi ng mga eskribang nanggaling sa Jerusalem, sinaniban siya ni Beelzebul at sa pamamagitan ng pinuno ng mga demonyo, pinapaalis niya ang mga demonyo. Tinawag sila ni Jesus at nagsalita sa kanila sa pamamagitan ng talinghaga. Paano maitataboy ni Satanas si Satanas? Kung nahahati ang isang kaharian laban sa kaniyang sarili, ang kahariang ito ay hindi maaaring manatili. Kung ang isang tahanan ay nahahati laban sa kaniyang sarili, ang tahanang ito ay hindi maaaring manatili. Kung naghimagsik si Satanas laban sa kaniyang sarili at magkabahabahagi, hindi siya maaaring manatili. Subalit siya ay magwawakas. Ngunit walang sinuman ang makapapasok sa bahay ng isang malakas na tao at magnakaw ng kaniyang mga kagamitan nang hindi niya ito gagapusin muna, saka pa lang niya mananakawan ang bahay nito. Totoo itong sinasabi ko sa inyo. Ang lahat ng mga kasalanan ng mga anak ng tao ay mapapatawad, maging ang lahat ng mga kalapastanganang sinasabi nila. Ngunit ang sinumang lumalapastangan laban sa banal na espiritu ay hindi kailanman magkakaroon ng kapatawaran, ngunit mayroong walang hanggang kasalanan. Sinabi ito ni Jesus dahil sinasabi nilang mayroon siyang maruming espiritu. Pagkatapos ay dumating ang kaniyang ina at mga kapatid na lalaki at tumayo sila sa labas. Pinasundo nila siya at pinatawag. Umupo ang napakaraming tao sa palibot niya at sinabi sa kaniya, "Nasa labas ang iyong ina at mga kapatid, hinahanap ka nila." Sinagot niya sila, "Sino ang ina at mga kapatid ko?" Tiningnan niya ang mga taong nakaupo sa palibot niya at sinabi, "Tingnan ninyo, ito ang aking ina at mga kapatid. Dahil kung sino man ang tumutupad sa kalooban ng Diyos, ang taong iyon ay ang aking kapatid na lalaki, kapatid na babae, at ina." Chapter 4. Muli siyang nagsimulang mangaral sa tabi ng dagat at nagtipon-tipon ang napakaraming tao sa paligid niya, kaya sumakay siya sa bangka na nasa dagat at naupo.
Ang mga tao ay nasa tabi ng dagat sa dalampasigan at tinuruan niya sila ng maraming bagay sa pamamagitan ng mga talinghaga. At sinabi niya sa kanila sa kaniyang pagtuturo, "Makinig kayo, lumabas ang manghahasik upang maghasik." Habang siya ay naghahasik, mayroong mga binhing napunta sa daan at dumating ang mga ibon at inubos ang mga ito. Ang ibang mga binhi ay napunta sa mabatong lupa, na kung saan ang lupa ay kakaunti lamang. Agad silang tumubo dahil hindi malalim ang lupa nito. Ngunit nang sumikat ang araw, nalanta ang mga ito, at dahil wala silang ugat na tuyo ang mga ito, ang ibang mga binhi ay napunta sa tinikan. Lumaki ang mga halamang may tinik at sinakal ang mga ito, at hindi ito nakapamunga ng kahit isang butil. Napunta sa matabang lupa ang ibang binhi at nagkabutil habang lumalago at dumarami, at may nagkabutil ng tig-30, tig-60 at tig-100. At sinabi niya, "Sino man ang may taingang pandinig, makinig." Nang nag-iisa na si Jesus, nagtanong ang mga malalapit sa kaniya kasama ang 12 tungkol sa talinghaga. Sinabi niya sa kanila, "Ipinagkaloob sa inyo ang hiwaga ng kaharian ng Diyos. Ngunit sa ibang nasa labas, ang lahat ay mga talinghaga. Nang sa gayon, kapag sila ay tumingin, oo, titingin sila, ngunit hindi sila makakakita. At kapag sila ay nakinig, oo, makaririnig sila, ngunit hindi sila makauunawa, o kundi sila ay manumbalik at patatawarin sila ng Diyos." At sinabi niya sa kanila, "Hindi ba ninyo naiintindihan ang talinghagang ito? Paano pa kaya ninyo maiintindihan ang iba pang mga talinghaga? Ang manghahasik ay naghasik ng salita. Ang ilan sa mga ito ay ang nahulog sa tabi ng daan kung saan ang salita ay naihasik. At nang marinig nila ito, agad na dumating si Satanas upang alisin ang salitang naitanim sa kanila. At ang iba ay ang mga naitanim sa mabatong lupa. Nang makarinig sila ng salita, agad nila itong tinatanggap ng may kagalakan. At hindi sila nakapag-ugat, kaya sila nakatiis lang ng maikling panahon. At dumating ang mga pagdurusa o pag-uusig dahil sa salita, at agad silang nadapa. At ang iba naman ay naihasik sa tinikan. Narinig nila ang salita at tinanggap ito, ngunit ang mga alalahanin sa mundo, ang pandaraya ng kayamanan at ang pagnanasa sa iba pang mga bagay ay pumasok at nasakal ang salita, at ito ay hindi nakapamunga. At mayroon namang naihasik sa matabang lupa. Narinig nila ang salita at tinanggap ito at nakapamunga. May 30, may 60, at may 100. Sinabi ni Jesus sa kanila, "Magdadala ba kayo ng lampara sa loob ng bahay upang ilagay ito sa loob ng basket o sa ilalaim ng higaan? Dadalhin ninyo ito sa loob at ilalagay sa lagayan ng lampara, sapagkat walang itinatago na hindi maihahayag at walang lihim na hindi maibubunyag. Sino man ang may taingang pandinig, makinig." Sinabi niya sa kanila, "Pakinggan ninyong mabuti ang inyong naririnig. Ang panukat na inyong ginagamit ay siya ring gagamiting panukat sa inyo, at idadagdag ito sa inyo. Dahil sino mang mayroon ay pagkakalooban ng higit pa, at sino mang wala, kukunin maging ang anumang nasa kanya." At sinabi niya, "Ang kaharian ng Diyos ay tulad ng isang taong naghasik ng kaniyang binhi sa lupa. Sa gabi siya ay natutulog, at sa umaga siya ay bumabangon, at ang binhi ay sumisibol at tumutubo, ngunit hindi niya alam kung paano. Ang lupa sa sarili niya ay namumunga ng butil. Una ang sibol, sunod ang mga tangkay, sunod ang mga hinog na butil sa tangkay. At kapag nahinog na ang butil, agad niyang ipinadadala ang panggapas, sapagkat dumating na ang anihan." At sinabi niya, "Saan natin maihahambing ang kaharian ng Diyos? O anong talinghaga ang magagamit natin upang maipaliwanag ito? Ito ay katulad ng buto ng mustasa, na kapag ito ay itinanim, ito ang pinakamaliit sa lahat ng mga buto sa daigdig. Gayunpaman, kapag ito ay naitanim,
Tumutubo ito at nagiging pinakamalaki sa lahat ng mga tanim sa bukirin. At nagkakaroon ito ng malalaking sanga. Kaya ang mga ibon sa himpapawid ay nakakapamugad sa lilim nito. 33 ipinangaral niya ang salita sa kanila sa pamamagitan ng maraming talinghagang katulad nito hanggang sa kaya nilang maunawaan. At hindi siya nangaral sa kanila nang hindi gumagamit ng talinghaga. Ngunit kapag siya ay nag-iisa na lamang, ipinapaliwanag niya ang lahat sa kaniyang sariling mga alagad. Kinagabihan ng araw ding iyon, sinabi niya sa kanila, "Tumawid tayo sa kabilang dako." Kaya iniwan nila ang maraming tao na isinama nila si Jesus dahil nakasakay na siya sa bangka. Mayroon ding ibang mga bangkang sumama sa kanya. Nagkaroon ng matinding unos at hinampas ng mga alon ang bangka, kaya halos mapuno na ito ng tubig. Ngunit si Jesus naman ay nasa dulo ng bangka at natutulog sa unan. Ginising nila si Jesus at sinabi, "Guro, hindi ba kayo nababahala na malapit na tayong mamatay?" At gumising siya at sinaway ang hangin at sinabi sa dagat, "Pumayapa ka, tigil." Tumigil ang hangin at nagkaroon ng labis na kapayapaan. At sinabi niya sa kanila, "Bakit kayo natatakot? Wala pa rin ba kayong pananampalataya?" Lubha silang natakot at sinabi nila sa isa't isa, "Sino ba talaga siya? Dahil maging ang hangin at ang dagat ay sumusunod sa kanya." Chapter 5. Dumating sila sa kabilang dako ng dagat, sa rehiyon ng Geraseno. At nang bumababa si Jesus sa bangka, agad may isang lalaking may maruming espiritu ang pumunta sa kanya mula sa mga libingan. Ang lalaki ay nakatira sa mga libingan. Wala nang makapagpigil sa kanya kahit pa kadena. Ilang ulit na siyang ginapos gamit ang mga tanikala at kadena. Sinisira niya ang mga kadena at winawasak niya ang kaniyang mga tanikala. Walang sino man ang may lakas na supilin siya. Bawat gabi at araw sa mga libingan at sa mga bundok, sumisigaw siya at sinusugatan niya ang kaniyang sarili ng mga matatalas na bato. Nang nakita niya si Jesus sa malayo, tumakbo siya sa kanya at yumuko sa kaniyang harapan. Sumigaw siya ng may malakas na boses, "Ano ang kinalaman ko sa iyo, Jesus, anak ng kataas-taasang Diyos? Nakikiusap ako sa iyo sa Diyos mismo, huwag mo akong pahirapan." Sapagkat sinasabi niya sa kanya, "Lumabas ka sa lalaking ito, ikaw na maruming espiritu." At tinanong niya ito, "Ano ang pangalan mo?" At sumagot siya, "Ang pangalan ko ay Pulutong, sapagkat marami kami." Paulit-ulit siyang nakiusap sa kanya na huwag silang papuntahin sa labas ng rehiyon. Ngayon may malaking kawan ng baboy ang naroon na kumakain sa burol, at nagmakaawa sila sa kanya na sinasabi, "Papuntahin mo kami sa mga baboy, hayaan mo kaming pumasok sa kanila." Kaya pinayagan niya ang mga ito. Lumabas ang mga masamang espiritu at pumasok sa mga baboy, at nagtakbuhan sila patungo sa matarik na burol papunta sa dagat. Halos 2,000 baboy ang nalunod sa dagat. At tumakbo ang mga nagpapakain sa mga baboy at ipinamalita sa lungsod at sa mga karatigbuok kung ano ang nangyari. At maraming tao ang pumunta upang makita kung ano ang nangyari. Pagkatapos ay pumunta sila kay Jesus at nakita nila ang lalaking sinapian ng demonyo na may pulutong, na nakaupo, nakabihis at nasa kaniyang tamang kaisipan, at sila ay natakot. Sinabi sa kanila ng mga nakakita ng nangyari sa lalaking sinapian ng demonyo kung ano ang nangyari sa kanya, at gayon din ang tungkol sa mga baboy. At nagsimula silang nagmakaawa sa kanya na umalis sa kanilang rehiyon. At nang sumasakay na siya sa bangka, nakiusap sa kanya ang lalaking sinaniban ng demonyo kung maaari siyang sumama sa kanya. Ngunit hindi siya pumayag dito, subalit sinabi niya sa kanya, "Umuwi ka sa iyong bahay at sa mga kasama mo, at sabihin mo sa kanila kung ano ang ginawa ng Panginoon
para sa iyo at kung paano kanya kinahabagan. Kaya siya ay umalis at nagsimulang ihayag ang mga dakilang bagay na ginawa ni Jesus para sa kanya sa Decapolis, at ang lahat ay namangha. At nang si Jesus ay muling tumawid sa kabilang dako, maraming mga tao ang pumalibot sa kaniya sa bangka, sapagkat siya ay nasa tabing dagat. At isa sa mga pinuno ng sinagoga na nagngangalang Jairo ang dumating, at nang makita niya si Jesus, nagpatira pa siya sa kaniyang paanan. Nagmakaawa siya ng paulit-ulit na nagsasabi, "Ang aking anak na babae ay malapit ng mamatay. Nakikiusap ako sa iyo, halika ka at ipatong ang iyong mga kamay sa kanya upang siya ay gumaling at mabuhay." Kaya sumama siya sa kanya at sumunod sa kanya ang napakaraming tao, at sila ay nag-uumpukan sa palibot niya. Ngayon, mayroong isang babae na walang tigil na dinudugo sa loob ng 12 taon. Dumanas siya ng maraming hirap sa ilalim ng mga manggagamot at naubos na niya ang lahat ng mayroon siya. Ngunit walang nakatulong sa kanya, sa halip ay lalo pang lumala. Narinig niya ang mga balita tungkol kay Jesus, kaya pumunta siya sa kaniyang likuran habang siya ay naglalakad sa gitna ng maraming tao. At hinawakan niya ang kaniyang balabal, sapagkat iniisip niya, kung mahawakan ko man lang kahit ang kaniyang damit, ako ay gagaling. Nang mahawakan niya siya, tumigil ang pagdurugo, at naramdaman niya sa kaniyang katawan na siya ay gumaling na sa kaniyang paghihirap. At agad napansin ni Jesus na may lumabas na kapangyarihan mula sa kaniya. At lumingon siya sa mga tao at nagtanong, "Sino ang humawak sa aking damit?" Sinabi sa kaniya ng mga alagad, "Nakita mo ang napakaraming taong nag-uumpukan sa paligid mo at sasabihin mong, sino ang humawak sa akin?" Ngunit si Jesus ay tumingin sa paligid upang malaman kung sino ang may gawa nito. Nang nalaman ng babae ang nangyari sa kanya, natakot siya at nanginig. Lumapit siya at nagpatira pa sa kaniyang harapan at sinabi ang buong katotohanan. Sinabi niya sa kanya, "Anak, ang iyong pananampalataya ang nagpagaling sa iyo. Umuwi ka ng may kapayapaan at gumaling ka sa iyong karamdaman." Habang siya ay nagsasalita, ilang tao mula sa pinuno ng sinagoga ang dumating at nagsabi, "Patay na ang iyong anak. Bakit mo pa aabalahin ang guro?" Ngunit nang marinig ni Jesus ang kanilang sinabi niya sa pinuno ng sinagoga, "Huwag kang matakot, maniwala ka lang." Hindi niya pinayagan ang kahit sino na sumama sa kanya maliban kay Pedro, Santiago at Juan na kapatid ni Santiago. Nakarating sila sa bahay ng pinuno ng sinagoga at nakita niya ang kaguluhan, napakaraming iyakan at pagtangis. Nang pumasok siya sa bahay, sinabi niya sa kanila, "Bakit kayo nababalisa at bakit kayo umiiyak? Ang bata ay hindi patay, kundi natutulog." Siya ay pinagtawanan nila, ngunit pinalabas niya silang lahat. Isinama niya ang ama at ina ng bata, at maging ang mga kasama niya, at pumunta sila kung saan naroroon ang bata. Kinuha niya ang kamay ng bata at sinabi sa kanya, "Talitha koum," na ang ibig sabihin ay, "Batang babae, sinasabi ko sa iyo, bumangon ka." Agad na tumayo ang bata at naglakad, sapagkat siya ay 12 taon. At kaagad labis silang namangha. Mahigpit niya silang pinagbilinan na walang dapat makaalam ng tungkol dito. At inutusan niya sila na bigyan ng bata ng makakain. Salamat sa iyong pakikinig sa mga kabanata ng Marcos 1-5. Sana ang salita ng Diyos ay nagbigay sa iyo ng kapayapaan at pag-asa ngayong gabi. Kung nais mong makinig pa ng mga ganitong pagbasa mula sa Biblia na may banayad na musika at tunog ng apoy, huwag kalimutang i-like ang video na ito at mag-subscribe sa aming channel, Banayad na Biblia.
Sa susunod nating video, ipagpapatuloy natin ang pagbabasa mula sa Marcos Kabanata 6 hanggang 10. Pagpalain ka nawa ng ating mahal na Panginoong Hesus. Amen.